So magandang araw sa inyo mga lods. Anumang oras nyo pinapanood tong video ko. Shout out kay Jim Limba 3277. Dahil sa tanong niya, nagkaroon tayo ng content ngayon. So ang tanong niya is, pag nagana po ba yung fan sa CPU? Ayos pa po ba yung motherboard ko? So yun ang tanong niya. Well, ang masasabi ko, Jim Limba, is pwedeng oo, pwede rin hindi. Pero pagka napanood mo ng buo tong video tutorial ko, malalaman mo yung sagot sa tanong mo. Okay? So bago tayo magsimula, pasok muna and through. So ganito gawin mo na, dahil umiikot naman yung CPU pan ng motherboard mo. Gawin mo is, linisin mo muna yung memory. So kailangan i-unplug mo muna para hindi lalong madagdagan yung sira ng motherboard mo. At syempre para hindi ka makuryente. Okay? So baklasin mo yung memory. Tapos linisin mo gamit ang eraser or kahit kapirasong karton. Yung ganitong karton mga bro, yung medyo magaspang. Huwag yung karton na madulas, hindi obra yun. So ganito lang. Tapos balik ulit. Ayan, nabalik na. Tapos saksak ulit. Tapos power on mo. Tingnan mo kung magkaka-display. Tapos pansinin mo rin yung mga bro. Pansinin nyo rin tong LED ng lock pag iilaw siya. Tapos pagka pinindot nyo tong lock, may response. Namamatay at sindi. Ibig sabihin, pag ganun ang motherboard nyo, may response sa keyboard. Ibig sabihin, ang pwedeng maging sira niyan is VGA cable, maluwag sa pagkakunik sa monitor, o kaya yung monitor mismo yung sira. Ngayon, kung nagpalit ka na ng monitor is wala pa rin display, ibig sabihin sira na yung onboard graphics ng motherboard nyo. Ang gawin nyo is lagyan nyo siya ng video card para magka-display siya. Okay? So paano naman pag walang response sa keyboard? Umiilaw lang siya, pero pag pinress natin yung numlock, walang response, walang reaction. So pagka ganun, walang reaction, ang gawin nyo is palitan nyo yung memory. So unplug muna bago mag-backflash. So tanggalin yung memory. Natanggal na. Palitan nyo. Ngayon, kung wala ka namang pamalit, Jim Limba, huwag ka munang bumili. Kasi hindi pa tayo sigurado sa memory kung ito nga yung sira. Kung wala kang memory, mas maganda is ipagawa mo na lang yung board mo para hindi ka magastusan lalo. Kung meron naman, connect mo na. Kapit na natin. So ayan. Tapos testing ulit. Yung ilalagay yung memory, dapat alam nyo gumagana siya. Okay? Para hindi tayo maligaw sa pag-repair.
So, pag napalitan na ng memory, saksak ulit. Tapos, power on. Tapos, tignan ulit yung monitor kung magkaka-display. Pansinin nyo din yung numlock. LED numlock. Kung may reaction siya pag pinipindot tong numlock. Okay? Ngayon, kung wala pa rin display, nagpalit na kayo ng memory pero wala pa rin display. So, sunod yung gagawin is i-reset natin yung BIOS. I-reset natin at i-drain natin yung power. So, kung paano yun, ganito. So, dahil naka-unplug na siya, lagi nyo i-unplug mga bro. Para hindi kayo ma-damage. So, gagawin nyo, kita ba? I-reset natin at i-drain natin yung power. So, ganito. Tanggalin natin yung battery. CMOS battery. So, yan. So, natanggal na. Tapos, hanapin nyo yung reset. So, ito. So, tanggalin nyo yung jumper. Bali, 3 pin yung jumper settings ng motherboard na to. Yung mga bago ngayon, 2 lang. So, ito is yung 1 at 2. Yan ang normal. Yung 2 at 3 naman is ito yung reset. So, ilagay natin yung jumper sa 2 at 3. Ngayon, pindutin natin yung switch at least 10 seconds. So, itatouch natin yung 2 pin para sa switch. Para ma-drain yung power. Ma-drain at ma-reset na rin. So, bilang tayo 1 to 10. Tapos, tanggalin na natin. Tapos, ibalik natin. Balik natin sa 1 at 2 yung jumper. Tapos, ibabalik na rin natin yung CMOS battery. Ngayon, power on natin. So, saksak ulit. Tapos, pindutin natin yung switch o i-touch natin. Ngayon, kung wala pa rin display, na-reset nyo na yung CMOS at na-drain na rin yung power. Ang sunod yung gawin, kung gusto nyo talagang malaman yung kung board na ang sira, ang sunod yung gagawin is baklasin nyo yung tanggalin nyo yung processor. So, yan. So, pag babaklasin to, kailangan naka-unplug pa rin. Ang gawin nyo is tanggalin nyo yung processor. Tapos, isubok nyo sa ibang board. Isubok nyo sa ibang board kung gumagana tong processor. Sinubok nyo na yung processor nyo sa ibang board. Tapos okay naman. Ang sunod yung gawin is balik ko lang. Sunod yung gawin mga bro is mag-reflash kayo ng
BIOS. Kasi pag corrupted yung BIOS, pwede rin yung dahilan ng no display at ayaw mag-power on. So, ang gagawin nyo is, kung gusto nyo talagang malaman sira ang motherboard, ito yung isunod nyo. Mag-replace kayo ng BIOS. So, kailangan may programmer kayo. Katulad nito. BIOS flasher. So, tanggalin natin yung BIOS IC. Ito yung BIOS niya. Itong 8 pins na to. Depende sa board. Yung iba is MD. So, maliit lang siya. So, ito, ang kagandahan ng board na to is nababaklas yung BIOS IC niya para ma-reprove. Yan. So, pag natanggal na, downloadin nyo yung BIOS bin file. So, kung paano yun, hanapin nyo yung model number ng motherboard. Tapos, punta kayo sa Google. I-type nyo doon yung model number ng motherboard nyo para ma-download nyo yung BIOS firmware, yung bin file. Tapos pag na-download na, saka nyo ilagay dito sa BIOS IC natin. Yun ang ilalagay natin, yung download natin. So, yung dati naman, yung dating laman, bago nyo i-delete, i-save nyo muna. Okay? I-save nyo muna yung dating BIOS nya. Kasi mali yung ma-download nyo, pwede nyo ibalik yung dating firmware. Okay? Ngayon, kung nag-replace na kayo ng BIOS, tapos wala pa rin display, ibig sabihin, sira na yung board. Okay? So, nasagot na yung tanong mo, Jim Limba. Pag nagawa mo na lahat yung sinabi ko at wala pa rin display, ibig sabihin, sira na yung board mo. So, sana nag-gets mo yung mga pinagsasabi ko. Sunod, gagawan ko naman ng video yung motherboard na ayaw mag-power on. Kung gusto nating malamang sira talaga yung motherboard, so gagawin nating may part 2 tong video na to. Okay? Para dun sa board na ayaw mag-power on. Okay? So yun lang mga bros. Sana may natutunan naman kayo sa video ko na to. At kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mong laging updated sa mga i-upload kong video, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may i-upload akong video tutorial. Okay? Maraming salamat sa panonood.